not for sale. Walang plano si FPRRD na ibenta ang kanyang bahay sa Davao City, salungat sa mga ulat. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Maring pinabuloanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibibenta na ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ito ang sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos bisitahin ang ama sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May sentimental value raw ang property kay Tatay Digong bilang unang bahay na nabili niya gamit ang sariling pera. Personal naman na milestone raw ito ng dating Pangulo, kaya hindi raw inilit go kahit na nakadetini pa siya sa malayong lugar. Nitong Sabado, kumalat ang larawan ng Duterte House, may nakadikit na tarpaulin na for sale, pero kinabukasan nawala na ito. Sabi pa ni Pulong, ibang property ang sinasabi ng longtime partner ni FPRRD na si Hanilet Abansenya na balak na niyang ibenta. Mao daw na pinakauna niyang balay, si Hanilet na mo pagalimang balay, dako daw. Sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na sa papuyon sa balay namo. Mayroon naman daw si Hanilet na malalaking bahay at hindi raw ang kilalang bahay na tinitirhan ni Duterte kung saan itinorpan niya dati si Japanese Prime Minister Shinzo Abe at asawa nito. Sana raw mapawi pa ang mga usapan na hindi pagkaunawaan ng pamilya nila sa isyu ng ari-arian. Sa gitna naman ng online speculation na personal na buhay ni FPRRD, direktang sinagot ni Pulong ang pag-link sa kanyang tatay sa isang Ma'am Jazz. Kuan daw, sa iya daw mga common law wife na insulti. Katong kang Ma'am Jazz, anak siya nga, wala man daw sila yung relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di ba sila isuon, so wala sila yung relasyon. Sa tanang uyab ko daw niya. Sabi raw ng dating Pangulo, wala silang relasyon dahil hindi naman sila magkadugo o magpinsan. Pabiro pang sabi ni Pulong, hanap na lang daw ng tatay niya na isang girlfriend na kung maraming credit card. Indikasyon raw ito na hindi pa rin nawala ang pagiging romantiko at palabiro ng 80-year-old na dating Pangulo. Maayos din ang kalagayan ni FPRRD na inilarawan ng anak bilang kalmado at tahimik sa kanyang detention facility. Nagpasalamat din daw si Duterte sa mga taga-suporta at wag raw siyang problemahin dahil tanggap raw niya ang kanyang kapalaran. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao.